Kuya Roms, Aubrey na lang ang itawag ninyo sa akin. Nasa hustong taong gulang. May asawa ako na tawagin na lang natin si Kyle. Hindi tunay na pangalan. May trabaho si Kyle. Ako naman ay sa bahay lamang at nag-aalaga ng isa naming anak na 2 years old. Mahal ko si Kyle. Mahal na rin ako, kaya masaya kaming dalawa. Responsableng asawa si Kyle. Hindi niya kami binababayaang mag-ina. Kaya sinusuklian ko rin ito ng pagmamahal at pagiging tapat na asawa sa kanya. Hanggang isang pangyayari ang sumira sa masaya naming pagsasama bilang mag-asawa. Biyernes ng umaga nagpunta ako sa isang mall para mamili ng aming kakailanganin sa pang-araw-araw. Iniwan ko na muna ang anak ko sa aking nanay. May pasok naman kasi si Kyle. Nang papasok na ako sa isang grocery store, may lalaking bumunggo sa akin. Mukhang hindi naman niya sinasadya, pero malakas ang pagkakabunggo niya, kaya muntik na ako mawala ng balanse. Kaagad naman siyang humingi ng pasensya, pero nang paglingon ko, pamilyar sa akin ang itsura niya. Pareho pa kami nagulat at dahil magkakilala nga kami. Siya si Ariel, ang ex-boyfriend ko. Pati siya ay nagulat rin na makita niya ako. Kaagad niya akong kinamusta at niyaya niya akong kumain at kung pwede mag-usap muna kami. Usap lang naman kaya pinagbigyan ko siya. Wala naman kaming masamang pinagsamahan ni Ariel. Bigla na lang kasi siya nawala noon at hindi na nagpakita sa akin. Sinubukan ko siyang hanapin pero hindi ko na siya nahanap. Wala na akong galit o sama ng loob sa kanya. Matagal na yung tungkol sa amin. Oo, nasaktan ako ng gusto pero masaya na ako ngayon sa asawa ko. Ayon kay Ariel, kararating niya lang daw galing ng Dubai. Wala pa daw siyang asawa. Masarap pa rin kausap si Ariel, kagaya ng dati, hindi pa rin nagbabago. Binola pa ako, sabi niya, ang ganda ko daw at sexy. Totoo naman dahil inalagaan ko ang aking katawan. Pagkatapos nga namin kumain, Kuya Roms ay nag-offer siya na sasamahan daw niya ako mag-grocery. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pakiramdam ko, na-miss ko ang dati naming mga ginagawa noong siya ay boyfriend ko pa. Pilit kong pinapasok sa aking isipan na hindi na kami pwede. May asawa at anak na ako. Pero habang magkasama kami ni Ariel, Kuya Roms, mabilis na tumitibok ang dibdib ko. Lalo na kapag dumidikit siya sa akin. Pero pilit akong hindi nagpapahalata sa kanya. Nang matapos na akong mag-grocery, hindi pa rin umalis sa tabi ko si Ariel. Ang sabi pa niya, ihatid na lang daw niya ako dahil may dala naman siyang sasakyan. At wala naman daw siyang ibang pupuntahan. Kahit tumanggi ako ay nagpupumilit siya kaya pumayag na ako, Kuya Roms. Habang nasa biyahe kami, pauwi, na-traffic naman kami at bumuhos pa ang malakas na ulan. Obs, namiss ko yung dati nating ginagawa. Namiss kita ng sobra. Bulong ni Ariel sa akin. Biglang namula pisngi ko sa narinig ko kay Ariel. Pero hindi na pwede. May asawa na ako. Sagot ko sa kanya. Pero iniliko ni Ariel pakaliwa ang kotse at pumasok sa bahay tagpuan. Ramdam ko kung ano ang gusto niya. Nangangatog naman ang mga tuhod ko. Di ko alam kung excited ba ako o kinakabahan ako. O kinakabahan ako dahil excited. Okay lang ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako kumibo, tanda ng pagpayag ko. Naging maalab ang tagpo naming dalawa ni Ariel. Saksi ang mga salamin na nasa kesame. Saksi din ang pagkarami-raming switch ng ilaw na kailangan pindutin mo na lahat bago mo malaman kung anong ilaw ang kailangan buksan. At sa loob nga ng 3 oras ay pakiramdam ko narating namin ang tuktok ng Mount Everest. Pagkatapos naming dalawa ni Ariel, hinatid na niya ako. Bago magtanghalian, nasa bahay na ako. Di nagtagal naka-receive ako ng text message mula kay Ariel. Salamat sa ibinigay mong time sa akin. Bukas paalis na ako pabalik ng Dubai. Kaagad ko namang binura ang text ni Ariel.
Masaya ako sa nangyari sa amin dalawa, pero malungkot din dahil nakagawa ako ng kasalanan sa asawa ko. Ipinangako ko na lamang sa sarili ko na hindi na uulitin pa ang nangyaring yon. Mabuti na rin dahil malayo na si Ariel sa akin. Kahit minsan may gabing naaalala ko ang ginawa namin dalawa. Lumipas ang 3 taon, nabalitaan ko na bumalik na si Ariel ng Pinas galing Dubai. Nang nakareceive ako ng text mula sa kanya. Hindi ko alam kung mai-excite ako dahil naaalala ko pa rin ang ginawa namin noong huli kami nagkita. Ang sabi niya sa akin, baka pwede daw na magkita kami ulit at magpunta kami sa dati naming pinuntahan. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya, Kuya Roms, hanggang sa tumawag na nga siya sa cellphone ko. Hindi ko masagot agad dahil baka marinig ng asawa kong si Kyle. Dahil wala siyang pasok sa trabaho, kaya minabuti niya na lang na magstay sa bahay. Maayos naman ang relasyon namin ni Kyle. Minsan mayroong mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Pero hindi naman namin ito pinagtatagal. Gulong-gulo ang isip ko, gusto ko makita si Ariel. At para masabi ko sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko alam kung paano ako tatakas sa asawa ko. Sobrang gulo ng utak ko. Mahal ko si Kyle pero bakit si Ariel ang gustong-gusto kong makasama? Dahil ba sa karanasang hindi ko makalimutan sa kanya? O dahil nagkukulang na sa akin si Kyle at alam kong si Ariel ang makapagpupuno noon? Hindi na rin tumigil ng pagtawag si Ariel sa akin. Nagpaalam muna ako kay Kyle na bibili ako sa tindahan para masagot ko ang tawag ni Ariel. Siguro naman kapag pinagbigyan ko uli si Ariel ay titigil na siya. Isang beses na karanasan ulit yun para sa aming dalawa. Kinabukasan pagpasok ni Kyle sa trabaho ay agad akong nag-text kay Ariel. Ang sabi ko, magkita kami sa dating motel na pinuntahan namin. Mauna na siya at susunod ako para walang makakakita sa amin. Ilang minuto lang ay nag-text na sa akin si Ariel. At nandun na nga daw siya. Ang sabi ko sa kanya ay malapit na din ako. May magkahalong kaba at excite ang aking nararamdaman. Dahil sa wakas, makakasama ko na naman siya. Pero ang sabi ko sa aking sarili, bahala na. Isang beses lang naman to at di na mauulit pa. Dumating na nga ako sa kwarto kung saan andon si Ariel. Nang kakatok na ako ng pinto ay bigla itong bumukas. Nagulat din si Ariel nang makita niya ako. Wala pa rin pagbabago si Ariel, ganun pa rin siya. Kahit nung una naming pagkikita. Mainit pa rin siya at magaling. Hindi ko man lang maramdaman kay Kyle ang mga bagay na ginagawa sa akin ni Ariel. Pero ano ang magagawa ko? Si Kyle ang asawa ko at unfair sa kanya na niloloko ko siya. Pareho kaming nakalimot ni Ariel sa aming mga sarili. Nagsalo kami sa isang pagkain na bawal. Tama nga, ang lahat ng bawal ay masarap. Natapos ang ginawa naming paglalaro ni Ariel. Ayoko mang matapos ang bawal na sandali namin. Pero kailangan ko nang bumalik sa aking asawa. Nagpaalam na ako kay Ariel. Dahil alam ko na pauwi na rin si Kyle sa bahay. Pero umisa pa si Ariel sa pagkain ng dala kong pinya at papaya bago ako lumabas. Nagpaalam na ako kay Ariel at nangakong di na muli makikipagkita pa sa kanya. Mahalaga sa akin si Ariel pero mas mahalaga sa akin ang pamilya ko. Nang nasa bahay na ako ay wala pa si Kyle. Kung kaya, mabilis akong nagbihis at nagugas ng pinagkainan ni Ariel. Baka malaman pa niya na nagpakain ako ng iba. Pero habang nagbibihis ako ay nakangiti kong naalala ang ginawa namin ni Ariel. Pagising ko kinaumagahan ay nakita ko ang text ni Ariel. Ang sabi niya kung pwede pa daw ba maulit
hanggat nandito pa siya sa Pinas. Dahil babalik din daw siya sa Dubai. Buti na lang hindi nabasa ni Kyle. Ganon ulit ang ginawa namin ni Ariel. Patuloy pa rin kaming lumalabas. Patuloy ko pa rin niloloko si Kyle. Ang katuwiran ko, pag umuwi na uli si Ariel sa Dubai ay matitigil na ang mga kalokohan ko at ang nangyayari sa amin. Pero ika nga, walang lihim na mananatiling lihim. Lingid sa kaalaman ko, meron palang ibang nakakikita sa amin ni Ariel. Na pumasok kami sa motel. Nakarating ito kay Kyle. Kung kaya pag uwi ni Kyle galing sa trabaho, kinompronta niya ako kung sino daw ang kasama ko. Nagtapat na ako sa kanya. Dahil ayoko na rin magsinungaling sa kanya. Sinabi ko kay Kyle na kinatagpo ko si Ariel, ang ex. Hindi makapaniwala si Kyle. Galit na galit siya. At nagtanong bakit daw nagawa ko pa siyang lokohin. Galit na galit siya sa akin. Hindi niya matanggap ang ginawa ko. Humingi ako ng tawad pero nilamon na siya ng galit at sama ng loob. Pinalayas ako ni Kyle at tinawagan ko si Ariel. Ang sabi ko sa kanya, pinalayas na ako ni Kyle at pwede na ulit kaming magsama. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Tumutol si Ariel sa gusto ko. Hindi daw pwede dahil babalik na daw siya sa Dubai at may asawa at anak siyang naghihintay sa kanya. Biglang dumilim ang aking paligid nang marinig ko ang sinabi ni Ariel. Wala akong magagawa, kasalanan ko ang lahat. Walang tigil ang pag-iyak ko, Kuya Roms. Ginamit lang pala ako ni Ariel. Akala ko nagbago na siya ng ugali. Ang akala ko naging totoo siya sa akin. Nasira ang aking pamilya nang dahil sa kanya. Kasalanan ko ang lahat dahil sa aking pagnanasang mahalin ng iba. Hindi ko muna inalam ang lahat. Ngayon, mag-isa na lang ako. Hindi ko alam kung ano magiging kinabukasan ko. Nagsisisi ako sa kasalanang nagawa ko, pero sana hindi pa huli ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking istorya, Kuya Roms. Maraming salamat.